end of the month ngayon, mag-inventory tayo. And nasamahan niyo ako. Tingnan niyo kung gano'ng kakapal yan. Siyempre, kahit pa paano, galing pa tayo sa mainit, galing tayo nagluto. So ngayon is March 29, ay March 30 to be exact. March 30, mag-inventory tayo doon sa freezer room. And kailangan natin ng PPE. So this is PPE, yung panlamig para hindi tayo pasukan ng lamig sa likod. So kasama ko si second cook na nag-inventory. So siyang bahala sa mga cheese, sa mga vegetable na lang. So ito yung mga papeles. Ayan. Pero bago ang lahat, siyempre, patayin natin to. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ayan. So ayan ang inventory natin. Lahat ng nandito, i-inventoryin natin lahat yan. And nandito yan sa papel na hawak ko. So tips ko lang kapag nag-inventory, make sure na yung mga product nyo is naka-organize na siya. Kagaya nitong sa akin. Ito puro isda yan. Sa baba puro seafoods. Tapos sa baba is yung mga like mga potato, ganyan. Tapos dito naman, dito yung mga lamb. Dito yung ice cream. Tapos dito yung mga baba, yung mga pang-almusal. Yan, dyan. Breakfast lahat dyan. Tapos dito sa baba is pork hanggang doon. Tapos yung baka, yung pinakadulo. Tapos chicken. Yan, manok na yun din dun sa taas. So yun lang para mabilis yung procedure ng pag-inventory nyo. Kasi meron ako nasampahan dati na talagang gulo-gulo. So nung nag-inventory, tsaka ko lang inayos at the same time. So tumagal ako. Tsaka itong ginagawa ko na to is piniprint ko muna sila para malaman ko kung ano lang talaga yung stock na nandun namin sa system namin. So yun lang. At tsaka meron sa sa Excel na i-filter mo yung zero para lahat ng may zero matatanggal. So susunod na video ko na lang gagawin yun. So for now, tara mag-inventory muna tayo and let's go! Guys, natapos na natin lahat. And then, and tomorrow naman is papeles naman tayo. I-input natin ito doon sa ginagawa natin. So, meron kasing dito privacy na hindi pwedeng ipakita sa inyo kung paano yung procedure ng paggawa ng pag-input nito. At least lang may knowledge kayo na pagkatapos natin ginawa to, i-input natin sa ating papeles. Tapos, yun ang ginagawa ng Chef Cook every month. Every end of the month. So, lahat dyan, pati yung dito. Ayan. So, kung makikita nyo. Pati yung ito, yan. Ayan. So pati yan, mga tubig, sigarilyo, mga soft drinks, ayan, mga yosi natin. So ayan ang ginagawa natin end of the month. So in-inventory natin lahat yan. And ayan. So kung nakikita nyo pati yung mga yan, mga tsokolate natin sa barko. Ayan, by the end of the month, yun yung ginagawa natin. In-inventory natin lahat. Pinapasok lahat natin yun sa ating computer. Bibigay tayo ng resibo and yun yung trabaho ng isang chef cook pag end of the month. Alright mga tol, so tapos na tayo nag-inventory. Ayan, nakompleto na natin lahat. Pakita ko lang ng konti. Ayan. So 25 folders yan, kada isa meron yan laman. Ayan, so yan lahat ang ilalagay natin dito sa ating inventory. Merong iba, gumagawa talaga sila ng way nila para mapabilis. Yung iba, alam na ng mga ibang mga kusinero yun. Minamata-mata na lang nila. So ako kasi is meron akong strategy and yung strategy na yun na ginagamit ko is hanggang ngayon ginagamit ko pa rin at tinuturo ko sa mga nakakasama ko na second cook and steward. So pagdating pa lang ng product, pagdating pa lang from puerto, i-check nyo na yan pati yung expiry date. Oo, alam ko medyo mahirap kasi marami yung dumarating, pero ano ba naman yung sisilipin mo lang, no? Kasi minsan nakakaligtaan, tapos hindi na mamalayan na yung palang stock na dumating is expired na pala. So yung mga ganong bagay dapat maibalik para maiwasan yung tinatawag nila na spoiled, no? Na ang dami mo pa namang in order, tapos pagdating ng pag-check mo, nakalabas na sa puerto, nakita mo, ala, may expire na pala. So already consumed na yon, no? So imbis na magagamit nyo pa kaagad, kasi merong mga loko-loko na mga ship chandler na talagang gusto nila na ma-dispose na yon. Kaya ang ginagawa nila is yung mga malapit na ma-expired, binibigay nila. So ito check nyo yung mga yon, mga tropa, no?
Kasi malaking bagay yun. Tapos yung karne, minsan yung label niya mali. No? I-check nyo din. Ano ba yung pipitikin nyo ng ganyan? Usually dati nag-experience pa ako. Pagdating ng provision is talagang i-check mo pa ng temperature kung tama yung temperature ng karning dumating sa'yo. So kung tone na siya ng matagal, so talagang hindi mo na dapat kukunin yun. So siyempre, dahil biyahe natin malayo yung coast to coast natin, maabot siya ng 1.5 buwan. So no choice ka, no? So ang diskarte ko lang dito kapag ganyan, mag-order ka ng mga frozen vegetables na pwedeng magamit, like example mga broccoli, yung mga carrots, ganyan, yung mga corn on cob, ayan. Tapos yung mga mushrooms, yan, magagamit yan. Kasi minsan hindi mo alam, magkaroon ng angkorahe, tapos magkaroon ng hindi inaasahan pagkasira ng barko, huwag naman sana. Tumatagal tayo dun, no? So meron tayong mga backup plan na gagamitin para sa maibigay sa mga crew. Ayan. So always remember yung magiging organized sa kusina, at saka yung pag-organize ng mga gamit at karne, at saka yung mga tinatawag na FIFO, yung first in first out, yung mga kahit na minsan ay bagong dating pa lang ng product is malapit na siya ma-expire, so ilalagay nyo yun sa pinakaharap. Yun muna yung unang gagamitin kasi yung luma medyo matagal pa expiration, so always use FIFO, no? Yan lang. So tatapusin ko na yung ating vlog dito, and pinakita ko lang sa inyo yung konting ginagawa ng isang chief cook on board sa container vessel. And disclaimer lang, hindi lahat ng mga company ay pare-pareho. So yung dito sa company namin is ano lang to, tawag dito, pinakita ko lang yung parang by end of naman kung ano yung ginagawa nila dito, no? So mag-inventory ka. So may ibang company hindi na nila kailangan gamit tong ROV na to, magpapapelis pa sa computer, hindi ganoon, no? So madali lang sa iba. So dito medyo mahirap sa company namin, pero dito kasi parang additional skills na rin ng mga chief cook na yung mga pag nakalipat kayo sa mga ibang company na ganito yung ginagawa, hindi na kayo mahihirapan, no? Alright guys, yun lang, and sana i-follow and subscribe nyo yung ating YouTube channel, Ben Vergara, no? Maraming salamat, and thank you for your support. Bye bye.